Aksidenteng nalaglag ni Mitch yung cellphone niya sa may hagdanan. Pero hindi niya ine-expect na magta-time travel ito. At ito ay napulot ni Nico. 100 years ang pagitan nila. Gaditong tinawagan ni Mitch at sinagot naman ito ni Nico kahit hindi niya alam kung paano ito gamitin. Sinubukan pa nga niyang makipagkita dito para isoli ang cellphone ni Mitch. Pero magkaiba sila ng year. At natuklasan nila na 100 years ang pagitan nila. Una ay hindi pa naniniwala si Nico. Kaya sinabi ni Mitch na sa taon na yon ay magsisink ang Titanic. Nung chinek nga ito ni Nico sa dyaryo ay totoo nga. Katapos nun ay araw-araw na silang nag-uusap. Di nagtagal ay nagkapalagayan ng loob at na-inlove na sa isa't isa. Set pa nga sila ng date. Isang lugar na pareho silang pinuntahan. Pero dahil magkaiba ang itsura nito, ay nakontento pa rin sila dahil feeling nila ay magkasama sila. Nakakita ng store si Nico. Pumasok siya doon at nag-decide siyang bilhan ng mirror si Mitch. Sinulatan niya ito. Katapos nun ay ibinili niya na after 100 years ay meron daw na babaeng magre-receive nito. Narinig ito ng anak ng may-ari ng store na si Linda. Sa present time nga ay pinuntahan ito ni Mitch. On lumabas ang lola na si Linda na 100 years old na. Ay yung bata na nakasaksi sa pagbili ni Nico ng mirror at tuwang-tuwa ito. Dahil nung time na yon, kinausap ni Mitch si Nico na ibigay sa batang si Linda ang telepono. At natuwa si Linda dahil nakausap niya ang batang version niya. Pero dumating yung time na malapit ng malubat yung cellphone. Ibig sabihin nun, baka hindi na sila makapag-usap pa. Kaya dali-daling umakyat ulit si Mitch sa hagdan upang ilaglag yung charger. But this time, hindi na ito nag-time travel. Hingi din siya ng tulong sa tito niya na investigador. Pwede niyang alamin kung ano ang nangyari kay Nico. Doon nga ay nadiskubre niya mamamatay daw si Nico sa April 23, 1912. Ngayon, ang present time na mamamatay si Nico. Nung binasa niya yung information tungkol dito, laman niya na si Nico daw ay mamamatay dahil sa pagkalunod. Ganyan tinawagan si Nico at sinabi na mamamatay siya nung araw na yun. Sinabi niya na ito ay dulot ng pagkalunod. At yung sasagipin daw ni Nico kaya siya malulunod ay yung batang si Linda, yung anak nung may-ari ng tindahan ng mirror. Makaawa si Mitch na baguhin ang kanyang kapalaran. Pero hindi pumayag si Nico dahil gusto niya daw sagipin si Linda. At kapag namatay si Linda, hindi rin marireceive ni Mitch yung mirror na bigay niya. Katapos nun ay tuluyan nang nawala ng battery ang cellphone. Ito ay nabasa rin ng tubig. Katapos nun ay tumatakbo siyang pumunta kung saan nangyari ang pagkalunod ni Nico. Doon ay may nakita siyang nakaukit sa bato. Nakalagay doon na kahit 100 taon ang pagitan nila, walang hadlang sa puso nilang nagkakaibigan at konektado.